Bago ang lahat, habang off-season pa si Luka, si Dwight Ramos muna yung pogi na hot pa. May laro kasi sila ngayon until July 6. After din ng day 3 ng free agency, ito yung mga notable player na available pa sa free agency na baka yung iba dito pumirma na din mamayang gabi. Ang nangunguna pa rin dyan at matuturing na biggest free agent si Lebron dahil parang huminto yung ibang mga teams na kumuha ng mga player at nag-aantay ng decision niya. Dumadami na rin kasi ang teams na gusto siyang makuha ngayon. Lebron pa rin talaga. Bukod sa kanya, andon si Jalen Duren, ang tinawag na susunod na Jonathan Kuminga, hindi na Schroeder. Pero actually, hindi Kuminga, may pagka DeAndre Ayton. Sabi ko na dati, trap lang yung report na may meeting itong si Duren sa Lakers. Dahil si Duren pwedeng humingi ng 5 years, 287 million. Yan kasi yung iniintay niya. Pero yung Pistons nag-iintay din ng team na mag-o-offer sa kanya ng 177 million sa loob ng 4 na taon. Ang gagawin lang ng Pistons, tatapatan lang yung ganong kontrata at makakatipid sila ng mahigit 100 million sa contract. Akala kasi ng Pistons kukunin ng Lakers or ibang team gaya ng Sacramento. Kasama kasi sila sa report na pwedeng magbigay dito kay Duren ng ganong kontrata. Pero dumaan na kasi yung day 3. Ganyan kasi ang ginawa dati kay DeAndre Ayton ng Phoenix Suns noong 2022. Eligible siya sa 5 taong kontrata. Pero yung Phoenix Suns, hesitant na bigyan siya ng ganong kalaki. Ang Pacers nag-offer 133 million sa 4 na taon. Ang ginawa lang ng Suns, tinapatan lang yung same contract ng Pacers. Walang additional year at walang additional na pera na sinama. Wala rin naman magagawa doon ng Pacers dahil base sa rule, restricted si DeAndre Ayton nun. Na base sa mga report at write-ups, ganito yung gusto mangyari ng Pistons. Low-key nilang binabarat si Jalen Duren at gusto nilang mangyari sa ibang team manggaling na mababa talaga yung kontrata niya at value sa free agency market. So malamang sa comment section sasabihin, paano mo naman nasabing yun ang gusto mangyari ng Detroit? Dahil ganoon ang ginawa ni Danny Ainge sa Utah Jazz. Tinakot niya na tatapatan lang nila yung kontratang ibibigay ng LA. Nakadugas pa ng ilang draft picks. Si Peyton Watson, same lang din nito si Duren, restricted. Available pa rin siya sa free agency market. Marami ding team ang gustong kumuha sa kanya. Kasama dyan yung Lakers at Clippers. Pero mostly, yung Clippers ngayon ang may chance. Yung Nuggets, meron pang opportunity na maibalik sa kanila si Watson. Depende na lang sa kontrata or kung merong team ang gustong mag-offer sa kanya ng mas mataas na hindi matatapatan ng Denver. So far, dumaan na yung day 3, wala pa nag-o-offer talaga kay Peyton Watson. Yung LA kasi meron ng mga player na na-sign at yung isang player pa nilang target, bumalik na ng Houston Rockets. Based doon ang Clippers para makuha si Peyton Watson, kailangan nilang bitawan ng kontrata ni Benedict Mathurin para magkaroon sila ng cap space. Eligible na rin kasi at available pa sa free agency ang tulad ni Watson at ni Mathurin. Si Benedict Mathurin nag-a-average ng 16 points, 4 rebounds, 2 assists, 44 and 34% sa kanyang karir. Big time player para makuha pa ng ibang team lalo na sa second unit. Siya yung energizer dati ng Pacers sa second unit nila. May pagka-injury prone nga lang itong si Benedict Mathurin at silang tatlo ni Watson at Duren ang nasa danger zone na kunin yung qualifying offer. Ito yung kontratang kinukuha para matapos agad sila sa restricted at pumunta ng unrestricted. Parang ginawa ni Cam Thomas, ayun, nawala agad sa NBA. Kay Mathurin kasi walang offer. Pero kapag merong nag-offer sa kanya at kaya pantapatan ng Clippers, gagawin lang ng Clippers, tatapatan lang yun para hindi siya makaalis. Or kaya pabayaan na lang ng Clippers para magkaroon sila ng salary cap after ng Kawhi trade. Kaya siguro sinabi rin itong si Nikola Jokic na hindi muna siya pipirma para lang ma-retain itong si Peyton Watson sa lineup nila. Big deal din siya dun eh. Siya yung best defensive player nila. Available pa rin si Tanasi sa free agency ngayon. Pero wala yatang may interest. May nabasa pa akong report dati na nagre-request na baka di umano pwede siyang kunin ng Miami bilang two-way contract player. Kaso hindi uubra si Giannis kay Pat Riley. Notable player din naman si Thanasis kasi kapag nawala siya sa NBA, mawawala din yung mga memes. Ibabaling ng mga fans kay Bronny yun. Si Rui Hachimura naman ang best 3-point shooter nung playoffs. Available pa rin siya.
Hindi tumalab yung dimples at hairline nitong si Rui Hachimura. Yung dimples pa naman ni Rui may pagka-Alden Richards. Nauna pang makakuha ng kontrata yung iba mga role player kumpara sa kanya. Ang interested team di umano kay Rui ay Brooklyn na may sapat pang cap space. Andun din ang Detroit na mayroon pang mid-level exception. Yung San Antonio, pumirma na kasi sa kanila si Tobias Harris kaya nawala na ang rumors tungkol kay Rui. Ang estimated kasing kontratang papatakan niya 20 to 25 million. Malaki na yon para sa LA at sa ibang team. Dahil rinenounce ng LA ang salary cap nitong si Rui, papasok kasi siya sa salary cap din kapag pumirma siya ng panibagong kontrata. Wala na kasi yung bird rights nitong si Rui sa Lakers. May interest pa rin naman ang LA na ibalik siya sa lineup. Para di umano makabalik siya sa Lakers, kailangan nilang gawin i-waive ang kontrata ni Bando or isa pang player na mayroong malaking kontrata para makapirma lang siya. Sa ngayon, namimili di umano ang Lakers sa pagitan ni Hachimura at ni Kuminga. Pero sa dalawa na yan, alam naman siguro ni Pelinka at ni Redick kung sinong player ang mas okay. Kaso lang si Kuminga, hindi alam kung kukuha ng mas murang kontrata. Si Rui kasi alam ng mahal yung kontrata niya. Available pa rin si Chris Middleton, ang Miami ang frontrunner na makuha siya. Kaso lang, based sa report, ang gusto ni Middleton yung kontratang malapit sa 33 million ay malayo na siya sa dating Middleton ng Bucks na automatic sa mid-range. Mula nung nilaro niya na meron siyang injury noong 2022 or 2023 playoffs, nagka-lechon de leche yung karir nitong si Middleton, naging injury prone. May average siya sa loob ng dalawang season na 10 points, 3 rebounds, 3 assists, 42 and 33%. Ang Miami nagtitipid na rin ngayon kaya si Anthony Simons ang kinuha. Akala ko nga si Ben Simmons eh. Naduling pa ako dun. Sa Philadelphia pala siya napunta, hindi sa Miami Heat. Kala ko kasi kukunin eh. Marami pa naman kasi talagang free agent na role player. Pero yung iba ayaw kumuha ng mababang kontrata. Based pa sa report, si Clarkson pwedeng bumalik sa Knicks. Pwede siyang bigyan ng minimum contract or kaya 1+1. Limited na rin kasi ang Knicks sa tax apron. Kaya mga minimum contract player na lang ang pwede nilang makuha. Andun pa si Russell Westbrook na available pa rin naman ngayon at meron pa namang team ang interesado sa kanya. Tulad ng Miami na option si Westbrook. Ito ay kung hindi makukuha si Bradley Beal na free agent pa rin na malaking kontrata pa ang binabayaran sa kanya kaso naghahabol din ng mataas na contract. Pwedeng bumuo itong si Bradley Beal at si Kuminga ng sariling team eh. Kasama din na interested kay Westbrook ang Minnesota na isa ring option. Pero si Westbrook, ang option kasi niya yung malapit sa hometown niya. Si James Harden naman hindi pa pumipirma ng kontrata. Kasama ang Cavaliers sa nag-iintay kay LeBron. Ang estimated na dapat pipirmahan ni Harden, 60 million sa loob ng 2 taon. Tig 30 million kada taon ang makukuha niya. Pero sinabi ni Harden, iintayin niya muna ang kontrata ni LeBron. Kaso based sa mga insider, unappealing kay LeBron at sa kampo niya kung kasama niya si Harden sa Cavaliers. Nangyari na kasi kay LeBron na meron siyang kasamang 2 star player na hindi naging okay. Lalo pa yung makakasama niya mga dominant pa sa bola tulad ni Harden at ni Donovan. Nasa bad situation di umano si LeBron kung pupunta siya sa Cavaliers na merong Harden na kasama. Nasabi nga ni Harden ilang beses na siyang nagsakripisyo para mag-champion. Wala talaga. Pero kung pupunta si LeBron ng Cavaliers, grabing sakripisyo ang gagawin niya.